Okay, proceed tayo sa itong video naman na to is mag-set up na tayo. Station occupied. Tatayo tayo sa station, sa control point natin. T1 ba yan? O saan ka nakatayo? T2, T3, etc. So, basta control point engineer. Okay? Station occupied. Pipindutin mo lang yung 7. Is TN. Ano yan? Station. Direct. Kapag ganyan ang screen mo, engineer, direct key. Pindutin mo lang ang 7. Then, nandyan ka na sa program ng station setup. So, known. Always, engineer, bawat ka maglipat ng station, bawat ka mag-traverse, bawat ka magtayo ng instrument, dyan at dyan, magno-known ka. Etong program na to ang hindi mo makakalimutan. Okay, so now, ST. Ano yung ST? Station number, T1, T2. So, station, BM1, BM2, control 1, control 2. Meron kayong marka doon na hindi nawawala. Kasi control yan. Throughout ng inyong survey dyan manggagaling. Babalik-balikan nyo yan until matapos yung project nyo. So, dito engineer, pwede ilagay yung number lang. Pwede rin combination ng letra, alphabetic and number. So kami, kapag sa station, dinadaglat namin yung station, ginagawa na lang namin na T1. Halimbawa, nakatayo kami sa unang station. So sinasabi namin na station 1 yun, which is, dinaglat namin is T1. Okay. Pansinin nyo yung mode. Mode. Button. Then ito engineer, mayroon kang makikitang number. Pag pinindot ko yung mode, magsiswitch to alphabet. Then mode uli. So yan. Magagamit natin yan kapag nagkikiin tayo dyan ng mga code, point number, coordinates, combination ng number at saka alphabet. Okay, so ilalagay ko T1. So magmumode ako, ilalagay ko siya sa alpha, then T, then mode uli 1. So mayroon na akong T1. Then pwede kang cursor down. Okay? So, tatanungin ka niya agad, engineer, coordinates. Ilagay mo yung coordinates, i-key-in mo yung coordinates. Nag-worry si engineer, may nag-worry, engineer, wala pa po akong coordinates kasi unang tayo ko pa lang. Unang survey pa lang namin to sa site. Wala naman din pong problema, tulad nung nabanggit ko kanina, engineer. Ganito, ang ginagawa natin dyan, typically, nag-a-assume tayo ng coordinates. Ano ang coordinates na naisip mo, engineer? So, usually, ang pinaka-very common ay 20,000. Northing, easting. Okay, so 20,000 yung coordinates na nilalagay natin. Yun lang yung normal, 20,000. Now, kung gusto nyo naman na 1,000 lang, 2,000, wala din naman hong problema. Or, eto pa, engineer, yung iba, coordinates ng GPS. Pwede din po yun. Kung yung site na pagsusurbihan nyo, nakatie up kayo doon sa control ng GPS, wala pong problema yun. Ano man ang coordinates na mailagay dito, pwede. Okay. Balik tayo dito sa assume. Kasi wala pa tayong certain coordinates na given dito. No? Wala pa as of now. So magtansya tayo ng coordinates. Gagawin na lang natin 2,000. Cursor down, 2,000. Cursor down. Elevation, engineer, tinatanong. Wala pa rin akong elevation. Okay. Isa pa to, engineer, magandang take note nyo. Kapag naglagay kayo ng elevation, ng assume ano pa man yan, i-anticipate nyo yung above sea level. So, kung nakikita mo na tumaas ka lang ng 5 meters doon sa dagat, gawin mong 10. No? So, ang assume natin coordinates will be 10. Gawin nyo na lang na 10. Para hindi kayo mag-negative. Kasi baka mamaya mag-negative, may mas malalim pa pala kayong tinupo. So, ganun lang. Kung gusto naman, 100, nasa sa inyo. Kahit anong coordinates gusto nyo, nasa sa inyo. So, para sa akin, 10. Code description. Ano yung code description? Okay? Dito sa code description, halimbawa,
dahil sa ang tinayuan natin ngayon ay stasyon, so ilagay lang din natin same. Yung point name and code description, same na lang. Mas better, same lang, no? So, ganun kami mag-designate para hindi nakakalito. So, same lang gagawin natin. T1. T1 din. Then, okay. Enter. Height of instrument. Okay. So, height of instrument, ito yung zero ng machine niya, engineer. Ito. Then, meron din dito. No? Yan yung zero ng instrument niya pababa. Okay. So, susukatin nyo yan. Kung ano yung height. Kasi napaka-importante yan, lalo na sa tupo, para yung elevation ninyo ay accurate. So, ilagay natin, halimbawa, ang height of instrument, 1.234. Then, enter. So, backside. Dito sa backside, coordinates angle. Okay, dahil sa tayo ay nag-assume, nagtansya lang tayo ng coordinates, ay angle ang pipiliin natin. So, angle. Once na nag-assume ka, engineer, angle ang piliin mo. At ito ay one at a time lang gagamitin. Isang beses lang ho yan natin gagamitin. So, angle tayo. Enter. Backside point. Kahit wag mo nang lagyan ng litra o number yan. Enter mo lang. Ito yung importante. Input, backside, angle. Yung degree. So, usually, ang karaniwan na ginagamit natin ay naka-north. 180 degree. True north. Okay? So, 180 ilagay natin. And then, enter. Kapag nakita nyo yung ganyan, engineer, wag nyo munang i-enter yan, ha, kapag ganyan nakita nyo. So, kapag ni-rotate natin yan, naka-hold yan. Okay, kahit anong rotate natin. Ngayon, ang gagawin nyo, magkukumpas kayo, gagamit kayo ng kompas, at itong unit, itututok nyo sa true north. Okay, itututok nyo sa true north. So, ayan. So, sabihin natin na itutok natin sa true north. Okay? So, kapag nakagamitan nyo na engineer ng kompas, at almost naka-north na siya, o naka-sight siya true north using sa compass na ginagamit natin, para yung magiging data o yung magiging ma-acquire natin na data, magagather natin na data, kapag nilagay sa AutoCAD, almost naka-oriented na siya sa north, hindi siya tabingi, no? Kapag nag-assume tayo ng coordinates, at wala namang given. One at a time lang naman to ginagamit, engineer, and throughout na ng survey natin is carried out coordinates na yan. So, isang beses lang yung assume, din isang beses lang din yung naka-true north yung unit. Din kapag na-align nyo na sa true north gamit ang compass, yung horizontal angle na yan, azimuth na yan, isiset na natin. Hindi na natin kailangang measurein yan. Hindi na tayo magpapapunta ng tao doon ng presiman. O punta ka ron. Wala naman siyang pupuntahan doon eh. Endless yun eh, no? Dahil nga naka-true north lang, yung alignment lang ang importante. Hindi natin kailangang measurein yan. Ang kailangan lang natin, ma-set sa true north and then press OK. Ito, enter. Enter mo lang yan. Enter natin, ha? O yan. So, that's it. Nakasit na sa north yung unit o yung total station. Pwede na tayong mag-side shot, no? Pwede na tayong mag-gather ng data, no? Okay? So yun yung station setup, engineer. At hanggang dyan lang muna yung station occupied, yung setting up ng total station.